So, hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak with evidence. So, pag-usapan natin, manood tayo sa komento ni ex-Senator Nikki Cositing na parang nauumay na siya sa Quadcom hearing. Kayo kabibig, parang lumalayo na sa totoong motibo nila kung ano ba talaga ang purpose ng Quadcom hearing. Sabi ng ilang mga netizen, sayang gastos, sayang ang tax ng mga taxpayers, mali-mali pa yung nag-English, tapos hindi pa maintindihan ng ang questions, tapos kino-contempt ang mga resource person. Parang naglalaro lang sila. Pati hopya, nadamay na. So eto kabibigha, ang komento ni ex-Senator Nikki Cositing tungkol sa mga Congress hearing, Quadcom hearing at kung ano-ano pa. Ay nako, eto kabibigha, matatawa ka talaga. Gano'n talaga ang gusto nila, malapit ang election, so dapat talaga maging maamoy ang pangalan nila. Dapat talaga na, trending sila, relevant sila kasi kailangan 'yan, Ito na mga kaibigan, manood tayo. Mga kapwa ho mambabatas, mga nakasama, naging kasama diyan po Yun na, sa kung Kongreso. in aid of legislation, yung mga tanong, halimbawa, tungkol sa hopya, tungkol sa mga, siguro, kasi I don't even look at it as funny. I find it very, very embarrassing as a Filipino. Ayun. Ay, from Master TV Live po mga kaibigan. Apo. Ng ating mga tagapakinig. Apo. Senator, actually, hindi lang naman ho kayo nakakapansin ho nito. Kahit yung ating mga netizen, yung atin pong mga kababayan, ay tila nauumay na dito sa tila walang katapusan na pagdinig ng Kongreso. Hindi nga dito sa Pogo, particular kay Alice Go. Sa ano ho masasabi ho ninyo dito sa sa Senate, merong pa ring pagdinig, Senator Nikki. Ano pong reaction niyo rito? Marami po akong hindi napapanood, pero yung konting mga eksena na nakikita ko, yung unang reaction ko ay pagkalungkot. No? Nakakalungkot dahil at nakakahiya rin. Dahil tayo po ay merong karangalan bilang mga mamamayang Pilipino, ang ating bansa dapat meron ding karangalan. Tapos nung nakita ko yung mga ibang eksena o yung mga ibang hearing, minsan nahihiya po ako Kasi siguro kailangan din natin isipin na hindi lamang ang audience yung ating botante. Yung ating audience ay ang buong mundo. Lalo na ngayon may social media, kahit sino pwede manood ng YouTube, pwede pumunta sa mga iba't ibang network na nandyan na sa YouTube. No? So siguro kailangan dapat yung mga tanong natin ay relevant. Correct. At kung ano man ang kanilang mga kasalanan. Kasi lahat po sila ay kung tutusin mga suspects diba? Lahat sila ay iniimbestigahan pa lang. Hindi sila convicted. Ngayon, bawat tao, magkasalanan man o wala, ay merong karapatan. Diba? Na sila ay tinuturing walang sala unless mapatunayan ng tamang korte na sila po ay may sala. Kung meron naman silang sala, ay sila ay dapat humarap sa kung ano man ng parusa na ibibigay ng korte. Di ba? Kasi yung kahihiyan or yung i-insultuhin mo sila or parang bibigyan mo sila ng kahihiyan, hindi ho kasama sa penal code, hindi ho kasama yan sa uri ng parusa. Diba? Dahil yung mga ganyang klaseng parusa, yung mga several thousand years ago, baka ganon. Babatuhin ka na lang, o kaya duduraan ka, or sisigawan ka, hamakin ka. Hindi po ngayon. No? Meron po tayong civil code, meron tayong batas, meron tayong institusyon, na yun ang mga ngasiwa po dyan. So yun lang po ang akin. Ang unang pakiramdam ko ay talagang kahihiyan. Dahil nahihiya po ako doon sa mga dinadanas, hindi lamang nung hinihiya natin, pero yung mga nanghihiya. Diba? Kasi there are two sides There's someone who's insulting another side. So I am not
feeling, and my embarrassment is not only for the person who is embarrassing the other side, but also on the side of the one being embarrassed. Yung nagigisa, Senator. Oo, kawawa. Yung kasalukuyang ginigisa ngayon, di ba? So sila talaga yung na-embarrass dito, di ba? Yeah, kasi halimbawa nakita ko nga sa isang message na natanggap ko na itong si Mayor Alice Go ay ilalagay nila sa isang kulungan sa Pasig po yata, kung hindi ako nagkakamali. At doon po sa kulungan na yon ay para lamang sa 9 na tao. Pero apat na po na raw sila doon. So isipin nyo yan, nakikita ng buong mundo yan na meron tayong kulungan para sa 9 na tao, pero ilalagay mo itong sinususpetsa nyo, iniimbestigan nyo, at ilalagay nyo sa isang kulungan na may 4 na pong tao na doon. Di ba? Opo. Senator, yaman din lamang kayo, may batid naman natin na mayroon kay dugong Chinese. Ano po ang implikasyon po nito? Of course, sa atin pong mga kababayan din pong mga Filipino-Chinese, lalo sa mga nagnenegosyo sa business business community. Opo, sa business community. At ano hong nakikita po ninyong implikasyon po nito o epekto po nito sa ating pong mga kababayan? And of course, sa relasyon natin ng Pilipinas sa China and yun ang kabibig. So, yun na nga ang nangyari. So, nag-comment talaga si Senator Miss Nikki Cositing. Di ba? Nakakahiya talaga. Is by blood. But I'm 110% Filipino. Di ba? Pag ako nagsalita ng Tagalog, hindi mo malalaman kung anong hindi mo maiisip na ako ibang tao kundi Filipino. Pag ako naman ang nagsalita ng English, hindi mo rin maiisip na ako ay ibang tao kung hindi Filipino pa rin. Kahit pa paano yung English ko, ay English din na galing dito sa tubong Pilipinas. Di ba? Ngayon, itong mga nangyayaring ito, bibigyan ko lang kayo ng pagbabalik tanaw. Kasi, some years ago, na-interview na yung mga taga-Chinese embassy. Anong tinatanong sa kanila? Ang tinatanong sa kanila ay tungkol dito sa mga pogo. Yan. Eh sila na nga mismo nagsasabi kung pwede gawin natin illegal yung pogo eh. Dahil kung ginawa niyong illegal ang pogo at yung mga Chinese na nandito ay gumagawa ng illegal na bagay, sila mismo ira-round up nila yun at balik nila sa bansa nila at doon nila ididimanda yung mga gumagawa ng illegal. Dahil sa China, illegal po ang sugal. Except sa Macau. Kaya lahat ng mga Chinese sa buong China, kailangan pumunta sa Macau para magsugal. Kasi bawal po yun sa ibang lugar. Diba? Ngayon, since pinapayagan natin ang Pogo, at ang Pogo ay legal po yan dito sa ating bansa. Pinagkakakitaan po natin yan. Ang gobyerno, ang PAGCOR, ang mga nagpapaupa ng sasakyan, ang nagpapaupa ng mga kondo, ang nagpapaupa ng mga building, kung ano man, kumikita po yan. Kasi legal po dapat dito yan. Ngayon, dahil illegal yan doon sa kanilang bansa, syempre, ang pupunta rito, yung naghahanap ng legal na gawain dahil doon sa kanila illegal. So anong klaseng negosyante ang maaakit ninyo? What kind of investors or what kind of businessmen do you expect to attract if you are legalizing what is illegal in their country? Hindi ba? Opo. So, di ngayon, itong Pogo na to, pumupunta yan sa PAGCOR, itong mga tao pumupunta sa PAGCOR para kumuha ng lisensya para maging legal. Kung yung mga tao na yon ay gumagawa ng mga illegal na bagay, yung ating law enforcement, yun ang dapat pumasok at hulihin sila. Kung scamsters sila, torturers, murderers, o kung ano man, traffickers, money laundering people, kung ano man ang kanilang ginagawa na laban sa ating batas, eh yun po ay dapat silang habulin at sila po ay idemanda. At pag sila ay nahatulan guilty, merong kaukulang parusa, sila ay magsiserve kung ano mang parusa na yan. Diba? Yun. So, hindi po natin ginawa yan.
Ang ginawa natin ay, ang ating burokrasya, ang ating gobyerno, ay kinukup yung lahat ng mga ginagawang illegal. Kaya matagal na yan. Yun pong mga Bamban, Porac, kung saan man. Ngayon, meron pang bago. Yung, sa Cebu. Yung, hindi, sa Cebu. Yung, pero may nagsabi sa akin mula San Simon hanggang Mexico, Pampanga, meron daw 1,000 hectares. Ewan ko kung totoo yan. Kayo nang bahala pumunta ron, ha? Hindi ko alam. Sinabi lang sa akin. 1,000 hectares na puro mga warehouse na ang hinala, hindi ko sinasabing totoo, hinala, suspect ay, yun po ay mga droga, illegal na droga. O. Ngayon, kung pinapayagan natin lahat yan, we are sending a message to the whole world. If you want to do any kind of illegal activity, come to the Philippines. We will take care of you as long as you have money. Now, kasi kung maliwanag sa lahat ng mundo, ng tao sa mundo, huwag kayong pumunta sa Pilipinas. Pag gumawa kayo ng illegal, huli ka agad kayo. Pag gumawa kayo ng illegal, kulong ka agad kayo. Walang pupunta rito illegal. Ang ma-attract mo, yung negosyante na long-term yung kanilang agenda. So yun, kabibig ha. Yun, napakinggan niyo si ex-senator Nikki Cositing. So ano ang iyong opinion tungkol dito? Tama ba si ex-senator Nikki Cositing? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.